mo kanina na si Michelle may mga pangarap para sa pamilya niya. Yun lang, di natin sigurado. Kung wala din na ba siya sa mga ganyang bagay. Kasi syempre, di ba, unahin mo na dapat na yung pamilya niya. Ito, halimbawa ako, dapat bago yung lahat, ito pa rin ko muna yung promise ko kala nanay at tatay na tatapusin ko muna yung pag-aaral ko bago yung mga ganyang bagay. Ganun ba? Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi na dapat sasabihin ni George kay Michelle ko na naramdaman niya na walang inaasahang kapalit. Diba sabi nga sa isang TV show na paborito ko, it's always great when someone tells you they love you. Diba? Hoy! Ang sarap kaya ng pakiramdam pag alam mo may nagmamahal sa'yo. Mikay. Ay! Nga pala, ako pala yung importanteng sabihin sa'yo. Ano? I love you. Sabi ng nanay mo. Sorry, naalala ko lang bigla. Ano? Alam mo naman na pag-usap kami, di ba? Sabi niya, oh. Ayun. Alam mo ba naawa ko sa kanya? Isa yun sa mga patingin ko sa kanya. Di ba nga nilinis ko yung kwarto mo? Pero, naramdaman ko kasi na mahal ka ni Miss Alicia. Kaya nga ako naiisip ko, swerte ko talaga eh. Kasi kahit ampun ako, may nag-aalaga sa akin. Ang hirap kaya na wala nag-aalaga sa'yo. Diba? Naramdaman ko kasi na mahal ka ng mami mo. Pero wala naman siya magawa. Gustong-gusto ka na alagaan pero hindi naman pwede. Tawag ko, good ata talaga yung mga nanay eh. Psychic sila pagdating sa mga ganong bagay. Salamat na akong ganun. Kaya ikaw, mahinig ka. Dapat inaalagaan mo yung sarili mo, ah. Kasi kung walang iba mag-aalaga sa'yo, ikaw lang, sarili mo lang mag-aalaga sa'yo. Okay? Huwag mo nga hayaang... Ayan, katulad ng mga yan. Yan. Ginagalis ka na, oh. Mikay, hindi to galis. Uulitin ko sa'yo pang 600 million times. Hindi nga yan galis. It's a rash. Teka na! Mikay. Tandaan mo na kapag walang mag-aalaga sa'yo, nandito lang ako. Salamat. Tara? Hindi ko kasi alam gagawin kapag wala ka. Kasi pasensya na po talaga.